Kasi, ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo kaya akong magbaba ng mga gamit natin. Walang ibang gagawa nito kundi tayong dalawa lang. Kasi, Ano ba yun, Ma? Sigaw naman ng sigaw eh. Naka-headphones na ako, naririnig ko pa rin ang boses mo. kung tulungan mo kaya ako dito. Hindi ka na prinsesa ngayon, kaya huwag kang umasta na may katulong ka pa. Si Mama naman eh. Tinitingnan ko lang ang bahay na titirhan natin. Sure ba kayo na ito na yun? Dito ako lumaki. Sa tanda ko ng ito, maliligaw pa ba ako dito? Buhati mo itong maleta at dalhin mo na rin sa may pintuan. Napaka-creepy naman ng bahay. Gano'n na ba katagal tong hindi natitirhan? Ilang taon na rin. Mula nang nag-asawa na kami magkakapatid, naiwan na to. Pero dahil pinapaalaga naman sa caretaker, maganda pa rin ang bahay. Sa kataon-taon, pinapaayos si kuya ang mga sira kaya talagang matibay pa to. Hay nako, nakatapak na naman ako dito. Bumabalik na naman ang mga alaala. Bakit ganyan ang reaksyon mo, Ma? Pangit ba ang mga alaala mo rito? Hindi naman. Mga alaala ng lolo at lola mo ang tinutukoy ko. Ma, baka naman may multo dito ha? Kung may multo man dito, wala ka na magagawa pa doon. Wala na tayong iba pang matitirhan, kaya magtiis ka. Bakit kasi inawi-away niyo pa si Tito Fred eh? Pinalayas tuloy tayo sa bahay nila. Dapat, pumayag ka na lang na doon tayo tumira sa silong ng bahay nila sa Manila. Di sana, nandun pa rin tayo. Keso dito sa probinsya, no? Mukha tayong ipinatapon sa iwahig, Ma. Iwahig ka dyan! Tumigil ka nga sa mga pinagsasabi mo, ha? Baryo lang ito sa probinsya. May tao pa rin nakatira dito. Pero pwede tayo maghanap buhay dito. Hindi na nga lang kagaya ng buhay natin sa Manila. Hindi ka na pwedeng maging maluho, ha? Ayusin mong buhay mo. Ako na naman ang nakita. Maayos naman kaya ang buhay ko. Nadadamay lang ako sa kamalasan nyo. Wala naman akong magawa kasi nanay ko kayo. Anong sinabi mo? Paduguin ko kayang bibig mo. Ako? Malas? Gusto mo talaga makakita ng minamalas sa tao? Ha? Ipakikita ko sa'yo ngayon. Lumapit ka dito. Ayoko nga. Bakit naman ako lalapit? Nakahanda na yung kamao nyo para manakit. Buhati mo na nga itong maleta. Puro ka dakdak. Puro ka reklamo. Hindi ka na lang magpasalamat sa buhay na meron ka. Oo na po. Magandang araw po sa inyo, Miss Gwen, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cassie. Sa Manila na po ako lumaki at nagkaisip. Doon na rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero nagbago ang buhay namin ng mama ko nang umuwi ang kapatid niyang panganay na si Tito Fred. Nagtatrabaho siya sa Saudi. At nang magdesisyong wag nang bumalik sa ibang bansa, bumalik na siya sa bahay nila sa Sampaloc, Manila. Doon kami dati nakatira ni Mama dahil pinaalaga sa kanya ang bahay na yon. Pero dahil gagamitin na nila, nagpa siya ang tsuhin ko na ang silong ng bahay ang uukupahan namin. Dahil iuuwi na raw ang pamilya niya na nanirahan sa probinsya ng asawa niya. Hindi magkasundo ang mama ko at ang hipag niya. Matagal na nagdiskusyon sina Mama at Tito Fred. Hanggang sa hindi na talaga sila nagkasundo sa mga desisyon. Aaminin kong matigas ang loob at ulo ng mama ko. Hindi talaga siya papayag na makasama sa iisang bubong ang taong hindi niya kasundo. Yun ang dahilan kaya napilitan kaming umuwi ng Mindoro at tumira sa bahay ni na lolo at lola. Habang nagpapasok kami ng mga dala naming gamit sa loob ng bahay, napansin ko ang isang lalaking kaidaran ko. Napadaan siya at huminto sa tapat ng bahay. Palingalinga siya sa paligid na para bang may hinahanap. Hindi ko nagustuhan ang ginagawa niya kasi para siyang nagmamatsyag. Kaya lumabas ako para sitahin siya. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo dyan? Nagmamatsyag ka ba para magnakaw? Ano? Ha? Hindi ah. Bakit ka nagmamasid? Anong kailangan mo?
Matagal na kasing bakante ang bahay na yan. Nagulat lang ako kasi may titira na. Nabili niyo ba yan? Ano bang pakialam mo, ha? Bakit ka ba nagtatanong? Ang mga ganyang gawain, may masamang balak. Hoy, taga Manila ako. Hindi mo na ako maluloko sa ganyang taktika. Baka bukas ng gabi o sa susunod, aakyatin mo na tong gate namin eh. Tapos, palihim kang papasok sa loob. O kaya, aakyatin mo ang bubungan at mananakot. Ano ko, aswang? Aba malay ko. Hindi nga ba? Patingin nga ng mata mo kung baliktad ako dyan. Ano ba, Ray? Bitawan mo nga pisngi ko. Uy, ang tulis-tulis ng kuko mo. Oh. Ikaw yata ang aswang eh. Aswang? Sa ganda ng kuko kong to? Hindi mo alam to? Fake nails to. Dukutin ko ang mata mo dyan eh, para hindi ka na makapanilip. Umalis ka na nga rito. Alis! Alis na. Taray-taray mo. Talaga? Huwag ka nagbabalik dito ha? Asa ka pa? Kasi! Nasaan ka na naman ba? Ay palagi na lang nawawala. Ilagay mo lang ang mga gamit mo sa kwarto. Walang iba maglalagay niyan. Nandyan na! Ano ba yan si Mama? Atat na atat? Hindi naman mawawala ang mga gamit ko kahit next week ko pa yung galawin eh. Pumasok na ako ng bahay. At nakita ko si Mama na abala sa pagbitbit ng ibang gamit papunta sa isang silid na nasa bandang kanan. Sa katabi nun ay ang pintuan papuntang kusina. Walang pansara ang pinto kaya kita agad yun. Ma, saan ako? Saan ang kwarto ko? Bakit dyan ka papunta? Hindi ba tayo dun sa itaas? Ang dami namang tanong. Dito ako magkakwarto kasi malapit sa kusina. Alam mo naman ako, gumigising ako ng alanganing oras sa gabi para uminom at magbanyo. Ikaw, doon ka sa itaas. 2 silid doon. Mamili ka na lang ng gagamitin mo, ha? Pareho namang bakante yon. Ha? Ako lang mag-isa sa itaas? Ano tong kwarto sa kaliwa? Huwag mong gagalawin yan. Bakit? Kasi may multo. O sige, multuhin ka sana ng lolo at lola mo kapag ginalaw mo yung kwarto nila. Mabuti nga yung pagpakitaan ka para tumino ka. Ay, 20 years old na ako at never pa akong nakakita ng multo. Pero mataray na ina, nako po, nag-e-exist talaga. Sige, simulan mo na naman ako. Buhati mo na yung mga gamit mo sa itaas. Wala kang katulong dito. Dapat pala nagpaiwan na lang ako dun kay Tito Fred eh. Mukhang mas okay ang magiging buhay ko dun. Dito, para akong kinikilabutan. Pagpasok ko pa lang ng bahay, sinalubong agad ako ng malamig na hangin. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa multo? Hindi nga. Pero sa maligno, oo. Kasi po, may classmate ako dati na maligno. Tingnan nyo nga tong paligid ng bahay na to, ma. Puro puno na nakakakilabot ang itsura. Parang humahaba ang sanga tapos kukunin ka. Ewan ko sa yung bata ka. Umakyat ka na sa itaas. Tapos bumaba ka ulit at tulungan mo ako mag-ayos sa mga gamit sa kusina. Dalian mo na. Eto na nga. Isa-isa kong dinala sa napili kong kwarto ang mga gamit ko. Tiningnan ko ang kabuuan ng silid. Wala nga mga gamit doon maliban sa kama na old style pa. May side table at may nakapatong na makalumang lampshade. May malaking cabinet na nung buksan ko pwede kong pagtaguan para hindi makita ni Mama. Mula sa kwarto naririnig ko ang malalakas na pagtawag niya sa akin. Kaya ang ginawa ko isinuot ko uli ang headphone at nakinig ng music. Nilakasan ko ang volume para hindi ko siya marinig. Hindi ko na malaya na nakatulog ako. At gabi na nung magising dahil malakas na ang ulan. Hindi ko na malaya na inalis ko pala ang headphone habang tulog. At nakita ko tong nakabagsak sa sahig. Sira na ng damputin ko. Nakabukas ang bintana sa silid. Kaya kitang-kita ko ang malakas na kidlat na sinabayan pa ng malakas na kulog. Takot ako sa ganun kaya lumabas ako para puntahan si Mama. Ginamit ko ang flashlight ng cellphone para ilawan ng paligid.
Pagdating ko sa sala, nakita ko ang vanity mirror. Napatingin ako doon dahil may nakita akong refleksyon. Isang babaeng nakabestida. Damit pantulog ang suot niya. Inakala kong si Mama siya kaya sinundan ko nung naglakad yun paalis. Ma? Ma? Saan ka pupunta? Hindi naman dyan ang kwarto mo ah. Makikitulog ako sa kwarto mo ah. Kasi natatakot ako sa kulog at kidlat. Ma, sandali! Huwag ka munang tumakbo. Hindi naman ako nakikipagbiruan eh. Kasi! Saan ka pupunta? Ma! Anong ginagawa mo dyan? Tumakbo ka ron oh. Susundan nga sana kita eh. Bakit nandyan ka na? Sira ba ang tuktok mo? Papunta yan sa likod ng bahay. Anong gagawin ko doon? Galing ako sa kusina kasi kumuha ako ng tubig. Bakit pa pala ako tinatawag? Patulog naman sa kwarto mo. Sige na ma. May kulog tsaka kidlat eh. Ang tanda-tanda mo na takot ka pa rin dyan? Hindi naman yun nawawala eh. Tsaka, dagdagan mo pa na nakakita ako ng doppelganger mo. O ano naman yun? Nanggagaya yun ng itsura ng tao. O tapos? Tapos, Bakit natigilan ka? wala po ma. Gawa-gawa ko lang yun para takutin ka. Nakalimutan ko, manhid ka nga pala. Sira ulo kang bata ka! Hayan, matulog ka na dyan. Bukas, marami tayong gagawin. Tinulugan mo ako habang nag-aayos sa mga gamit natin Bukas tatapusin natin yon. Tama po. Tapos itapon na natin yung vanity mirror sa sala. Ang pangit naman nun ma. Sige, itapon mo nang makakita ka ng multo. Ha? Paboritong gamit yon ng lola mo. Nung nabubuhay pa siya, ipinagdadamot niya yon. Ingat na ingat siya doon. Araw-araw niyang pinupunasan para linisin. Mahilig talaga sa salamin ng lola mo. Subukan mo itapon nang magpakita siya sa'yo. Hindi ako natatakot. Bukas talaga. Sige lang! Galit na galit si Mama sa akin kaya lalo ko siyang inaasar. Pero dahil sa lakas ng kulog at kidlat, pinilit kong matulog. Sumiksik ako sa kanya kaya lalo siyang nainis. Nagising ako kinaumagahan dahil narinig ko ang mabibigat na yabag sa labas ng silid. Pabalik-balik yun na para bang naiinis. Inakala kong si Mama yun pero nang bumiling ako paharap sa pinto, mukha ni Mama ang nakita ko. Sa sobrang gulat ko, naitulak ko siya dahilan para mahulog sa kama. Mataas pa naman ang kama na hinihigaan namin. Kaya dinig na dinig ko ang lagapak niya sa sahig. Ay, buwisit kang bata ka! Bakit mo ko tinulak? Sorry ma, nagulat kasi ako sa mukha niyo eh. Pagdilat ko, tutok na tutok sa paningin ko eh. Akala ko kasi kayo yung naglalakad ng pabalik-balik sa labas. Tulog pa pala kayo? Sino yun? Ay, kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo. Tulungan mo nga akong tumayo. Nabalian yata ako ng balakang Eto po, abutin niyo ang kamay ko. Ma, mula nang magising ako sa kwarto ko, kung ano-ano na ang naranasan kong kababalaghan sa bahay na to. Hindi kaya totoong nagmumulto na si Lola? O kaya si Lolo? O pwedeng pareho naman silang dalawa? Baka ayaw niya tayong tumira dito. Kasi naman, napakabungangera niyo eh. Ako? Bungangera? Kung pinuputulan kaya kita ng dila para hindi ka na makapagsalita. Lo, di pwedeng warning muna? Pumunta na nga tayo sa kusina at magluto ka ng almusal. May dala tayong tuyo, hindi ba? Iprito mo yon, tapos magsaing ka na. Ako? Oo alang sino? Wala na tayong katulong kasi ha. Hindi ka na nakatira sa tiyuhin mong may katulong sa bahay para may utusan ka. Dito, kikilos ka na. Ayokong magprito ma. Masisira ang balat ko sa talsik ng mantika. Kayo na lang magluto. Ikaw? Aray ko ma! Bakit naman kayo nananabunot? Bitiwan niyo nga ang buhok ko. Matatanggal ang
init ko sa paghatak niyo ng buhok eh. Kakalbuhin talaga kita! Natigilan kaming pareho nang makarinig muli ng ingay na nagmumula sa kusina. Mabilis na kinuha ni Mama ang payong na nasa gilid ng silid, saka dahan-dahang lumabas. Bigla ko naalalang nakausap kong lalaki, kaya naisip kong baka nga akyat bahay siya. Sumunod ako kay Mama at hinagilap namin ng magnanakaw. Pero wala kaming nakita. Sarado naman ang mga pinto at bintana. At walang bakas na may pumasok at lumabas. Pero may nakita ako. Isang ballpen na nakakalat sa sahig ng sala, malapit sa vanity mirror. Ma, may ballpen oh. Sa inyo ba to? Hindi, pabayaan mo na yan. Mukhang nahulog lang mula sa kung saan. Wala namang taong nakapasok kaya magluto ka na ng almusal. Eh anong gagawin mo, Ma? Aayusin ko pa ang mga gamit nating nasa kahon. Ilalabas ko at ilalagay sa cabinet. Sige, Ma. Matapos kong magluto, pinuntahan ko na si Mama sa sala para sabihan na kakain na. Wala siya doon. Pero nagkalat na ang mga gamit naming inilabas niya mula sa mga kahon. Natuon ang paningin ko sa vanity mirror. May nakasulat doon ng mga salitang, ang mga alaala ay hindi natutulog. Inisip kong baka ginugood time ako ni Mama. Kaya nilapitan ko ang salamin para burahin ang nakasulat. Lipstick pa ang ginamit na panulat dahil kulay pula to. Pero nang punasan ko ng kamay, biglang naging likido at amoy malansa. Parang dugo. Natigilan ako. Napatulala habang tinitingnan na umagos pababa ang likido. Bigla ako napalingon dahil narinig ko ang boses ni Mama. Kakausapin ko na sana siya nang biglang may humawak sa braso ko. Doon na ako nagsisigaw. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Ma, ano tong nakalagay sa salamin? Tsaka, may humawak sa braso ko. Sandali. Nasaan na yun? Bakit nawala? Nawala na rin ang nakasulat sa salamin. Tsaka yung likido na parang dugo. Wala na rin. Hays, gutom lang yan. Nakaluto ka na ba? Kumain na tayo. Ma, totoo ang sinasabi ko. Tama na kasi. Totoo man o hindi, wala ka namang ebidensya oh. Kung nariyan pa sa salamin ang sinasabi mo, maniniwala ako. Pero wala. Halika na sa kusina. Kumain na tayo. Tapos tulungan mo ako mag-ayos ng mga gamit. Marami-rami pa nga ayusin. Hindi ko kayang gawin na mag-isa. Ma, feeling ko ang creepy na talaga ng bahay na to eh. Wala bang mystery dito? Wala bang nangyaring hindi maganda rito noon? Kagaya ng mga pinapanood mong horror sa internet? Ay sus ko kasi. Kaya ka nagkakaganyan dahil sa kapapanood mo ng katatakutan. Tigil-tigilan mo na yan. Hindi naman nakakatulong sa buhay natin. Bukod sa pag-aayos sa mga gamit, iisipin pa natin kung paano tayo mabubuhay sa lugar na ito. Kasi pareho tayong walang trabaho. Kailangan nating pumunta sa bayan para maghanap ng trabaho doon. Pero ayoko pang magtrabaho, Ma. Kakagraduate ko lang, di ba? Akala ko ba, ayos lang sa inyo na magpahinga muna ako. Hindi na pwede ngayon kasi. Gusto mo bang mamatay tayo dito ng dilat na mga mata dahil sa gutom? Kung ayaw mo maghanap ng trabaho, sige, dumito ka sa bahay. Kapag dainis sa'yo ang multo ng lola mo o kaya ng lolo mo, baka disiplinahin ka nila. Baka nga po nagmumulto na sila, Ma. Naku, parang ayoko nang tumagal dito. Kung meron kang alam na ibang matitirhan, dililipat tayo. Pero kung wala kang magagawa. Magtiis ka dito. Babalik na lang ako sa Manila. Hindi naman ako kasali sa tampuhan yun ni Tito Fred eh. Kaya tatanggapin ako nun ulit. At iiwan mo ako dito? Ganon? Napakawalang kwenta mo palang anak. Baka talagang tuluyan kitang kalbuhin ang hindi ka makalabas ng bahay, makita mo.
Kinagabihan, nagsusuklay ako ng buhok dahil katatapos ko lang maligo. Doon pa rin ako natulog sa silid ni Mama dahil ayoko munang umakyat sa kwarto ko. Kahit inis na inis si Mama sa akin dahil ayaw niyang may kasama sa kwarto niya, nagsumiksik talaga ako sa kanya. Hindi ako naniniwala sa multo. Pero nararanasan ko ang kababalaghan sa bahay ni Lola. Kaya hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Malalim na ang gabi at mahimbing ang tulog ko. Nagising ako dahil nakarinig ako ng iyak. Babae, kakaiba ang iyak niya. Parang punong-puno ng hinanakit at galit. Kasunod nun ay biglang naglaglagan ng mga gamit na di ko alam kung ano-ano ang mga yun at kung saan banda nangyayari. Pero pakiramdam ko, kahit saan parte ng bahay ko pakinggan ay naroon ng mga ingay. Mabilis ako napabalikwas at nakita ko si Mama na nakaupo sa sulok ng higaan. Nagro-rosaryo. Ma, narinig mo ba yun? Shh! Hindi pa ako tapos magdasal. Huwag ka maingay. Nagdadasal kayo? Ibig sabihin, narinig niyo rin ang mga narinig ko? Yung babaeng umiiyak? Yung parang mga gamit na nalaglag? Kasi, hindi ka talaga masabihan eh. Nakita mo nagro-rosaryo ako. Eh bakit nga kayo nagro-rosaryo, Ma? Hindi kasi ako makatulog. Alangan naman mag-Chinese garter ako. Parang hindi mo alam na ganito ang ginagawa ko para makatulog ah. Sus! Huwag niyo na nga akong lukohin, Ma. Aminin niyo na lang sa akin na haunted ang bahay na to para magawan pa natin ng paraan. Kesa naman ganito ang nangyayari sa atin, di ba? Wala akong naririnig na kahit ano kasi. Nagkakaganyan ka kasi hindi ka nagdadasal. Kunin mo yung isang rosaryo sa drawer ng cabinet na yon at sabayan mo ako magrosaryo. Ay, nako! Dalian mo na! Aray! Bakit naman naninipa? Kabayo ba kayo sa past life nyo? Sakit nun ah. Dalian mo na kasi! Oo na po. Takot na ako dahil sa mga nararanasan ko. Kaya sinabayan ko si Mama sa pagro-rosaryo. Alam kong may lihim ang bahay ni Lola. Ramdam ko. Nararanasan ko na ang mga kababalaghan. Pero ayaw lang aminin ni Mama. Kaya naisipan kong tuklasin na lang ng mag-isa. Para magawan pa ng paraan na matapos yon bago pa lumala ang lahat. Isang umaga nagising ako masakit ang kaliwang paa ko hanggang binte. Nang tingnan ko, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mga kakaibang letra na nakasulat sa balat ko. At ang ballpen na napulot ko nung nakaraang araw nasa kama na. Alam kong itinapon ko yun sa basurahan. At araw-araw naman nagsusunog ng basura si Mama. Kaya nagtataka ako kung bakit nasa kama yun. Kulay pula ang tinta nun. At mukhang yun ang ginamit pansulat sa balat ko. Dali-dali ako lumabas ng silid para pumunta sa banyo na nasa kusina. Para burahin ng tubig at sabon ang nakasulat sa aking binti. Pero pagdating ko sa banyo, ang ilang letrang nakasulat naging isang mensahe na. Kakaiba ang lengguwahe. Hindi ko maintindihan. Hindi to nabubura. Parang nakatato na sa balat ko. Ma! Mama! Tulong! Nasaan ka ba? Mama! Ano ba yan, Cassie? Nasa bakuran ako at hanggang doon dinig ang sigaw mo. Napano ka ba dyan sa loob ng banyo? Mama! Hindi ko to mabura! Tulungan mo ako, Ma! Ano ba yan? Eh, patingin nga! Eto, Ma! Ano tong nakasulat sa binti ko? Bakit akong tinatanong mo? Eh, ikaw ang nagpatato niyan. Sira ulo ka talaga. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka at natatakot pang ganyan. Sinabi ko naman na sa'yo na huwag kang magpapatato, di ba? Katigasan talaga ng ulo mong pinairal mo. Ma! Hindi ako nagpatato ng ganito. Itong butterfly lang sa likod ko ang tattoo ko. Eh, saan galing yan?
Hindi ko nga po alam, Ma. Pagising ko, nandyan na. Tsaka, ang sakit-sakit ng paa at binti ko. Oh, ano na naman ang nangyayari sa'yo? Bakit ka susuka ng ganyan? Buntis ka ba? Ha, sige. Lubos-lubusin mo na ang pag-amin ngayon ng mga tinatago mong lihim. Siraulo ka talaga. Kaya ayaw mo magtrabaho kasi buntis ka. Ha? Ma, nanghihina ako. Ma, yung suka ko. Bakit may dugo? Tsaka, may mga damo-damo. Ano yan? Teka, ano ba ang kinain mo, ha? Bakit nga ganyan yan? Kadiri ka naman, bata ka. Hindi pa naman tayo nagluluto ng gulay dahil hindi pa tayo namimili. Puro lang dilata ang niluluto natin, Hindi ko rin alam kung saan galing to, Ma. Ma, ang sakit ng tiyan ko. Sandali, at kukuha ako ng tubig sa kusina. Nagpahinga lang ako buong maghapon dahil sa sama ng pakiramdam. Pero hindi ako mapakali kung ano-ano ang naiisip ko. Kaya habang nasa labas ng bahay si Mama para kumausap ng kapitbahay, para daw malaman niya kung saan may malapit na center o butika, naglibot naman ako sa buong bahay. Hanggang sa makarinig ako ng mga yabag. Ako lang ang naroon sa bahay kaya alam kong walang ibang tao. Nang mga sandaling yun, hindi ko na pinairal ang takot. Hinagilap ko kung saan nanggagaling ang yabag. Hanggang sa nakita ko ang isang pares ng paa na naglalakad papunta sa likod bahay. Tahimik ko yun sinundan para hindi ako mapansin. Nagtataka ako kung sino siya at kung anong ginagawa ng babaeng yun sa bahay namin. Ilang beses akong kumura para alamin kung totoo ba ang nakikita ko dahil baka kasi multo. Pero malinaw talaga siya sa aking paningin. Nakarating kami sa likod bahay. Pumasok siya sa isang silid at sinarado ang pinto. Nagmadali akong lumapit para maghanap ng sisilipan na butas. Pero bago ko makasilip, natigilan ako dahil sa mga sigawan sa loob. Isang lalaking halata sa boses ang edad na kaedaran ni Mama. Galit na galit siya sa babaeng pumasok sa silid na yun. At umabot pa sa pambubugbog niya. Iyak ng iyak ang babae habang nagmamakaawa. Makikialam na sana ako nang biglang sumakit ang ulo ko. Dahil nakarinig ako ng matinis na tunog. Nanunuot sa tenga ko. Kasunod nun ay nawalan na ako ng malay. Kasi anak, gumising ka. Ma, nasan ako? Nasa langit na ba ako? Masyadong maliwanag. Masakit sa mata. Ilaw yan sa kisame. Huwag mong titigan. Ano bang ginagawa mo doon sa tapat ng bodega sa likod ng bahay? Mabuti at nakita ka ni Lucio. Nakahandusay ka raw doon. Lucio? Kumusta ka, Aya? Kaboses niyo po yung lalaking narinig ko sa silid na yun. Sabihin niyo, ano ang ginawa niyo sa babaeng yun? Bakit niyo siya binugbog? Nasaan na siya? Ano bang pinagsasabi mo kasi? Siya si Lucio. Siya ang caretaker na binabayaran ni Kuya para bisitahin lagi ang bahay na ito. Kung nananaginip ka at kung ano man ang nangyari sa panaginip mo, huwag mo ibintang sa kanya. Sus ko kang bata ka. Pero ma, dinig na dinig ko po ang nangyari sa bodega. Hindi ako pwedeng magkamali. Baka nga nanaginip ka lang. Dahil siguro biglang naiba ang paligid mo kaya ka nagkakaganyan. Lumaki ka sa Maynila at bigla ka napunta rito sa probinsya. Maninibago ka talaga. Lumalabas-labas ka rin minsan. Hayaan mo,
Papupuntahin ko rito ang pamangking kong si Gerald para may kausap kang kaedad mo. Gerald? Oo, pamangking ko siya. Makikilala mo rin siya. Pasensya ka na, Lucio, ha. Naabala ka tuloy. Salamat nga pala sa pangungumusta mo. Maayos naman kami sa bahay na ito. Huwag ka mag-alala. Ma, hindi tayo maayos dito. May multo nga rito eh. Puro na lang kababalaghan ang nangyayari sa bahay na to. Paano tayo naging maayos nun? Tumahimik ka nga kasi. Pagpasensya mo ng anak ko, ha, Lucio. Ganyan talaga siya makipag-usap. Alam mo na, laking Maynila. Nga pala, kapag tinawagan ka ni Kuya at kinumusta kami, sabihin mo, kumakain pa naman kami ng 3 beses sa isang araw. Hindi ko lang alam kung kailan magiging 2 beses na lang. Marami-rami pa naman ang dilata namin. Sana ka mo, naging masaya na siya. Pamilya pala talaga kayo ng mga mapagbiro. Ganyan din kung magsalita si Sir Fred. Paano? Aalis na ako. Ay nga pala, dinalang ko kayo ng mga gulay at prutas. Ay, salamat naman. May makakain na akong totoong pagkain. Di ba, hindi ka naman kumakain ng gulay? Kesa naman puro delata, ma. Ako na ang magdadala sa kusina ng mga pagkain na yan. Nagbabalat na rin ako ng mangga. Uy, mukhang masarap ah. Aray, ang sakit pa rin ng binti ko. Ha? Teka, ano to? Ma! Ma! Yung nakatato sa binti ko, parang dumudugo. Tsaka, bakit may nanana? Ano? Patingin nga. Aba, namamagana nga. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kung kani-kanino ka nagpapatato, mukhang na-infection ka na. Hindi ko nga po ito tattoo. Bigla na nga lang lumitaw dyan sa binti ko eh. Sandali, patingin nga. Teka, hindi to ordinaryong tato. Hindi nga po yan tattoo, Manong. Si Mama kasi ang kulit eh. Bakit ka nagkaroon ng ganito? Saan mo nakuha? Meron ka bang nakaaway? Hindi pa nga ako gumagala dito sa lugar na to. Kaaway na agad. Tama. Yung lalaking nakausap ko nung bagong dating kami rito. Sinabihan ko kasi siya na magnanakaw. Kasi nagmamasid sa amin eh. Baka nagalit siya. Naku, pusong mamon naman nun. Bakit nga ho pala? Ang kataga na nakasulat sa binti mo, hindi ito basta katagalang. Isa itong sumpa. Ho? Sumpa? Ang katagang nakasulat, isang dasal na tanging mga mambabarang lang ang nakakaalam. Sila ang tanging nakakabigkas niyan. Kung ganun, mambabarang kayo? Ano? Hindi ah. Kasasabi niyo lang kaya na mambabarang lang ang nakakaalam at nakakabasa. Bakit alam niyo? Oo nga naman. Isa akong albularyo. Albularyo? Nasaan ang nakasipit na dahon sa tenga niyo? Anong dahon na nakasipit sa tenga? Di ba ganun yun, Ma? Ganun ang fake healers eh. Faith healers. Kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig mo, bata ka. Nga pala, Lucio, kung ano man yung tumubo dyan sa binti ng anak ko paano maaalis yan? Galit. Galit ang dahilan kung bakit siya nilagyan ng sumpa. Hindi ko masasabi ang paraan ng pagtanggal kung hindi ko naman malalaman ang punot dulo nito. Kahit ako, hindi ko rin ho alam. Nangyari lang ito dito sa bahay na to. Kaya Ma, aminin niyo na lang kasi na may misteryo ang bahay niyo na to. Para matapos na ang lahat. Baka ikamatay ko pa tumay. Barang na to Sumpa-sumpa na ang topic. Wala nga kahit anong nangyari dito. Bakit ba ang kulit mo? Masaya kaming namuhay dito. Ang alam ko lang, Armalite ang bunganga ng tatay ko at kabaliktaran niya ang nanay ko. Pero walang kababalaghan sa bahay na ito. Baka naman may nagagalit sa'yo. Masama rin kasi ang ugali mo Baka ginagantihan ka na.
Ako? Iisipin ko muna kung sino ang gagawa nito sa akin. Pero Manong, hindi ho ba pwedeng gamutin niyo na lang ako para matapos na? Wala talaga akong idea kung sino ang mambabarang sa akin eh. Di ba albularyo kayo? Susubukan ko. Uuwi muna ako para kumpletuhin ang mga gamot na kailangan sa panggagamot. Babalik ako sa Huwebes. Bakit sa Huwebes pa? Sa 3 araw pa yun. Kailangang isagawa ang ritual sa Huwebes ng gabi. Dahil mahina ang kapangyarihan ng kalaban. Kailangan matapos ang gamutan bago ang Biyernes. Dahil ang araw na yun ang pinakamalakas nilang araw. Isa pa, hindi basta-basta ang sumpa na kinapit sa iyo. Kaya hindi rin basta-basta mga gamit na kailangan kong dalhin. Naku po, kung ilang araw pa, buhay pa kaya ako nun? Ano ka ba naman kasi? Gusto mo patayin na kita ngayon para matapos na agad? Si Mama naman. Mula nang malaman kong binabarang ako, doon na ako binalot ng takot. Natatakot ako para sa aking sarili. Doon ko naisip na wala pa ako nagagawang matino sa buhay pero nasa bingit na ako ng kamatayan. Sa takot ko nag-iba-iba na ang aking ugali. Madalas ako naging magagalitin. Tapos sa gabi sumisiksik lang ako sa sulok ng silid at umiiyak. Ginawa na ni Mama ang lahat para gumaling ang sugat ko sa binti. Pero lalong lumalala. Hanggang sa makita kong nilalabasan na ito ng matatabang uod at sobrang baho pa. Kahit ako nasusuka kapag naaamoy ito. Pero sa suka ko may mga insekto na ring sumasama. Pagkatapos kong ilabas, bigla na lang lumilipad. Parang mga maliliit na langaw ang sinusuka ko. Ilang araw pa ang lilipas bago bumalik si Mang Lucio. Pero para sa akin napakatagal na nun. Parang bawat oras ko hinihigit ni kamatayan. Unti-unti na ako nahihirapang huminga na para bang may sumasakal sa akin. Hinanap ko si Mama para humingi ng tubig pero wala siya. Hanggang sa marinig ko ang boses niyang may kaaway sa labas. Hoy! Ikaw! Tanda! Bakit ka naglalagay dyan ng mga basura? Huwag mo itambak dyan! Hindi naman basurahan ang gilid ng bakod namin ha! Alisin mo yan! Iuwi mo yan sa inyo! Ma! Sino ba ang kaaway niyo dyan? Bakit ba kayo nagbubunga nga? Tuwing lalabas na lang kayo ng bahay, palagi kayong may inaaway na kapitbahay. Ito kasing lalaking to ang tanda-tanda na, wala pang pinagkakatandaan. Meron naman silang bakanting lote Dito pa dinadala mga basura sa malapit sa bahay natin para daw dito sunugin. Di ang usok, pasok na pasok sa loob ng bahay. Nagsampay pa naman ako ng mga bagong labang damit. Tapos pauusukan lang. Hoy! Tanda! Bitbitin mo yung basura ninyo, ha? Kung hindi, sasambulat talaga yan sa harapan ng bahay nyo. Aba, loko pala talaga yung si Manong Dapat talaga sa kanya dinadagukan Pero ma, pabayaan nyo na nga siya at mukhang kinulang sa utak. Ikuha nyo na lang ako ng tubig, ma. Aray, ang tiyan ko, hinahalukay na naman. Tubig? Bakit ba hindi ka makapunta sa kusina? Ma, hindi nga ho ako makalakad ng maayos Kayo kayang maglakad ng ganitong magang-maganang paa. Tapos may malaking sugat pa na hindi gumagaling-galing. Nariyan na! Pagkapasok ni Mama ng bahay, dumiretso siya sa kusina. Sinilip ko naman sa bintana ang lalaking kaaway niya. Nakita kong inis siyang umalis habang dala ang supot ng basura. Maya-maya napalingon ako kay Mama dahil bigla na lang siyang sumigaw. Takot na takot siya at natataranta. Narinig ko pa ang ilang mga gamit sa kusina na naglaglagan. At ang iba pinagahagis niya na parang may kaaway. Kahit hirap ako sa paglakad, pinuntahan ko siya para tingnan kung ano nangyayari. Ma! Ano ba yan?
Bakit nagsambulat ang mga gamit dito? Bakit ka ba nagwawala? Sino na naman ba ang kaaway mo? Nag-iisa ka lang naman dito sa kusina. Kasi Ano ba yun? Bakit kayo namumutla dyan? sa banyo. Ha? Ano yun? Teka. Ano bang nangyayari? Bakit ang daming bubwit at mga ipis ang naglalabasan sa banyo? Hindi ko nga alam. Magbabanyo sana ako kanina. Pero pagbukas ko, yan ang sumalubong sa akin. Ano ba to? Sino ba ang gumagawa nito sa atin? Bakit ba tayo ginaganito? Bago ka na kasi, Ma. Hanggang dito ba naman may nagagalit sa inyo? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Eh kasi naman, ang sama-sama ng ugali niyo eh. Wala pa tayong isang buwan dito. May lihim na kayong kaaway. Tumigil ka nga! Kita mong hindi ako madalas tumatambay sa labas. Ano naman ang gagawin ko doon? Ayoko namang nakikipagplastika sa mga chismosa. Tingnan mo, Ma. Ang mga daga at ipis. Papunta sila sa kwarto ni na Lolo at Lola. Lumusot sila sa siwang sa ilalim ng pinto. Bakit? Sa dami ng pupuntahan nila doon pa. Eh di ba dapat doon sila sa labas magtakbuhan? Mabuti na yung iisang lugar lang sila pumupunta para madaling mapatay ang mga peste na yan. Sandali, kukuha ako ng pang-spray sa mga salot. Mabuti talaga at bumili ako ng maraming pang-spray sa Maynila. Pero Ma, paano kung pagbukas nyo ng pinto atakihin ka ng mga yun? Mga daga yun. May rabies din ang mga yun Kesa manatili sila dito sa bahay. Baka pagguhuin pa nila ang bahay na to sa kakangat-ngat nila Wala na tayong matitirhan. Hindi ko na napigilan si Mama sa balak niya. Pero sinamahan ko na lang siya. Pagbukas ng pinto, gulat na gulat kami dahil wala na dun ang sandamakmak na mga daga at ipis. May ilang nasa ilalim ng kama pero nag-alisan din na makita kami. Yun ang unang beses na nakita ko ang loob ng silid ni na Lolo at Lola. Maayos to at malinis na para bang inalagaang mabuti. Nakarinig kami na may kumukutkot sa ilalim ng kama. Inisip ni Mama na doon nagtatago ang ilan sa mga daga at ipis. Kaya yumuko siya para silipin. Nakita raw niya ang isang baol na nginangat-ngat ng mga daga. Inisprayan niya muna yon para mag-alisan saka hinugot ang baol. Sa kuryosidad namin, nagpasya kaming tingnan ang laman nito. Pagbukas pa lang, sumalubong agad sa akin ang amoy kulob at amag. Napaubo ko dahil sa alikabok. Nakaramdam ako ng hilo at lalong tumindi ang pananakit ng tiyan ko na para bang pinipiga ang bituka ko. Maya-maya sumuka na naman ako ng dugo na sinundan ng mga uod at insektong may pakpak. Dahil sa tindi ng sakit, hindi ko na nakayanan. Tuluyan na ako nawalan ng malay dahil hindi ko na kayang sakit ng katawan. Gabi na nung magising ako. Nasa bahay na si Mang Lucio. At kasama niya ang lalaking nakausap ko nung unang araw naming salta sa lugar. Gising ka na, anak. Kumusta na pakiramdam mo? Kahit wala kang malay, panayasukan mo ng dugo na may kasamang mga insekto. Alalang-alala ako sa'yo. Mabuti at may nakausap akong kapitbahay na alam ang bahay ni Lucio. Kaya pinasundo ko siya. Kumusta ka na, Iha? Maayos-ayos na po ang pakiramdam ko. Pero nanlalambot ako. Umayos ang pakiramdam mo dahil sa langis na ipinahid ko sa'yo. Pero hindi ka pa talaga tuluyang magaling. Nararamdaman kong ang sumpa nasa katawan mo pa rin. Teka, wala po ba kayong naririnig na ingay? May sumisigaw po ng tulong. Sumisigaw? Wala naman akong naririnig Kayo ba, Lucio? Gerald, may naririnig ba kayo? Wala rin. Wala rin po ako narinig. Ano ba sigawan naririnig mo? Sino ba ang lalaking ito at bakit nandito? Pamangkin siya ni Lucio. Siya ang katuwang niya sa panggagamot.
Sa dami ng magiging pamangkin, yung nakakainit pa ng ulo. Kung ano man kasing iniisip mo nung una tayo magkakilala, kalimutan mo na. Huwag ka kasing tamang hinala. Inaalam ko lang naman kung sino kayo kasi bago kayo rito. Hindi kami bago, no? Taga rito si Mama. Huwag na kayong mag-away. Alam niyo bang ang bahay na ito ay punong-puno ng negatibong enerhiya? Tuwing pumupunta ako rito para bisitahin ito at linisin, ramdam na ramdam ko talaga ang enerhiyang yon. Sinubukan kong alamin kung bakit ganon ang presensya ng paligid pero hindi ko malaman ang sagot. Para akong palaging tinutulak palabas ng bahay na ito. Sinubukan ko rin palibutan ng dasal at orasyon ng paligid ng bahay pero lalong tumindi ang negatibong enerhiya at ang masaklap pa, hindi nakakalabas. Kaya inalis ko na rin ang inilagay kong proteksyon para hindi maipon dito ang enerhiya. Ganon nga rin po, Tiyo, nararamdaman ko sa bahay na to. Kaya ayoko rin nagpupunta rito eh. Kung hindi nga lang ako nag-aalala sa inyo sa tuwing pumupunta kayo rito, hindi talaga ako magagawi dito. Eh bakit nandito ka? Dapat hindi ka na lang pumunta. May ganyan ka palang nararamdaman. Kasasabi ko lang talaga ng dahilan. Tinanong ko rin kay Sir Fred ang history ng bahay na ito kung may nalalaman siya pero ang sabi niya, wala raw masamang history ito. Masaya naman daw kayong namuhay dito noon. Totoo yan. Kaya imposibleng may masamang bagay o elemento ang bahay namin. Pero bakit nangyayari to? Baka po may nakaaway ang pamilya nyo noon. O yung mga lolo at lola nyo na tumira dito dati. Wala kasing naikukwento ang magulang namin. Wala ring naikwento sina lolo at lola. Puro mabubuting alaala ang palagi nilang binabanggit sa amin dati. Kung ganon, dapat nating alamin ang history ng bahay. Kasi nararamdaman kong galit ang pinagmumulan ng lahat. Eh paano naman natin yun gagawin? Kailangan magsagawa tayo ng ritual para alamin ang kasaysayan ng bahay na ito sa pamamagitan ng paglalakbay sa nakaraan. At itong nakita niyo mga lumang gamit sa baul, pakiramdam ko may kinalaman ng mga ito sa kung anong nangyayari dito sa bahay. Kailangan nating malaman ang lahat dahil nararamdaman kong kukuha ang bahay na ito ng buhay. Buhay? Sabi ko sa'yo, May, ikakamatay ko talaga ang nangyayari sa akin. Tumigil ka nga. Hindi nakakatulong ang negatibo mong pag-iisip. Sandali, naririnig ko na naman ng sumisigaw ng tulong. Nawala na kanina pero bumalik na naman. Babae, umiiyak. Tapos, parang may boses akong naririnig. Lalaking galit. Para silang nag-aaway. Ano bang sinasabi mo? Eh wala naman kaming naririnig. Doon sa bodega, Ma. Sa likod bahay. Doon nagmumula ang boses nila. Kahit nangihina ang katawan ko, pinilit kong puntahan ang bodega kahit pinigilan nila ako. Sa pag-aaway kasi na ginagawa nila, pakiramdam ko balak patayin ang babaeng humihingi ng tulong. Nakasunod sila Mama sa akin habang papunta ako sa bodega. Hinayaan ako ni Mang Lucio na puntahan yun. Sa paniniwala niyang may nilalang na ginagamit ako para iparating ang lihim ng bahay ni Lola. Habang papalapit ako sa bodega, palakas ng palakas ang pag-aaway at bugbugan. Pahina ng pahina ang paghingi ng saklolo ng babae. Hanggang sa hikbi na lang ang naririnig ko. Hinawakan ko ang doorknob para awatin ng lalaking nananakit sa babae. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang lalaking ginagahasa ang babaeng kaidaran ko. Napatakip ako sa bibig dahil sa pagkabigla. Pagkatapos mabilis akong lumapit para saklolohan ng babae. Itinulak ko ang lalaking nasa edad 40 na. Saka ko nilapitan ng babae. Pero nang hawakan ko siya sa braso, bigla siyang sumuka ng dugo. Na may kasamang mga uod at insektong may pakpak. Sumambulat yun sa akin dahilan para mapasigaw ako. Kasi! Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa'yo?
Sumusuka ka na naman ng dugo at insekto. Lucio, tulungan mo ang anak ko. Tulungan niyo siya! Pinapatay niya siya! Hindi ka namin maintindihan, Cassie. Wala naman kaming nakikita. Tayo lang nga nandito sa bodega. Nakikita niya ang nakaraan. Anong nakaraan? Sabihin mo, Iha. Ano pa ang nakikita mo? Ang lalaki! Hahampasin niya ng pala ang babae! Tulungan niyo ako! Masakit! Bakit nasasaktan din ako kapag sinasaktan niya ang babae? Nagdilim ang paningin ko ng sandaling yun kaya nawalan uli ako ng malay. Paggising ko, ikinuwento ko pa sa kanila ang mga nakita ko na akala kong panaginip. May dumating na isang babaeng kaidaran din ng lalaking nakita ko. Sinaklolohan niya ang babaeng ginahasa at nagalit siya sa lalaki. Ang babaeng yun ang sumalo ng tama ng pala para sa dalaga. Dahil hindi na kinaya ng katawan ko ang mga pangyayari, dinala ko ni Mama sa kwarto para magpahinga. Pagkatapos nagpunta siya sa kusina dahil maghahapunan na. Hindi na umuwi si Mang Lucio at Gerald dahil sa pag-aalala sa amin. Napansin ko ang katawan ko ay kung ano-ano ang nakalagay. May suot akong rosaryo sa leeg. Meron din nakapulseras. Bigat na bigat ako sa nakapatong sa akin tiyan ng magising. At nalaman kong Biblia pala yun. Nang alisin ko, nakaramdam ako ng kaginhawaan. Maya-maya nakarinig ako ng boses ng babae na parang nagdadasal. Pero ibang lengguwahe at paulit-ulit ang sinasabi niya. Nanunuot sa tenga ko ang boses niya. Sobrang sakit dahilan para sumigaw uli ako ng malakas. Tumakbo sila Mama palapit sa akin. Cassie! Ano nangyayari? Mauubusan ka na ng lakas dahil sa kasusuka mo. Mas malaki na ang mga uod na inilalabas mo. Ngayon, meron na rin mga bulate. Pati ang sugat mo sa binti. Nilalabasan na rin ng mga ganyan. Tulungan niyo ang anak ko. Parang awa mo na, Lucio. Tulungan mo ang anak ko. Hindi tumatalab ang orasyon ko sa kanya. Malakas ang barang. Gerald, ihanda mo mga gamit. Kailangang isagawa natin ang pagre-ritual ngayon. Ngayon na po. Bukas pa ang Biyernes, Tiyo. Kailangan nating palitawin ang kalaban. Kailangan nating malaman kung sino ang bumabarang sa kanya. Hindi na niya kakayanin kung paaabutin pa ng bukas. Pero Gawin mo na! Kailangan ng anak ko na maggamot. Hindi mo ba nakikita ang itsura niya? Ha? Maawa ka! Maawa kayo sa kanya! Ang sakit ng ulo ko. Tulungan niyo ako. Parang sasabog ang ulo ko. Tulong! Uminom ka muna ng tubig, anak. Labanan mo sila. Manalig ka sa Diyos. Hindi sila magtatagumpay. Ma, lalong sumakit ang ulo at tiyan ko. Hindi ko na kaya. Ang boses ng babaeng nagdadasal nanunuot sa tenga ko. Parang gustong sumabog ng ulo ko, Ma. Papahiran ulit kita ng langis. Hawakan mo tong Biblia. Ayoko yan! Ilayo mo sa akin yan! Bakit ba ako ginaganito? Ano ba ang kasalanan ko? Ano ba? Cassie, bakit ganyan ang boses mo? Tumitirik ang mga mata mo at namumula na. Anong nangyayari, Lucio? Kargado na siya. Anong kargado? Hindi kita maintindihan. Hindi na siya yan. Tignan mo at inihagis niya ang Biblia. Cassie! Anong ginagawa mo? Huwag mong alisin ang rosaryo sa leeg at kamay mo. Huwag mong gawin dyan, anak. Hindi ko to kailangan! Ang init-init nito! Napapaso ako! Ayoko nito! Ah!
ko po. Pinatid niya ang rosaryo. Nagwawala siya. Sinasaktan niya ang sarili niya. Kasi, tigilan mo yan. Huwag mo sugatan ang sarili mo. Ang sakit ng sugat ko! Ang sakit! Huwag kasi! Kailangan natin siyang igapos. Tulungan mo ko. Kunin mo ang lubid na hinanda natin kanina. Igapos natin siya sa higaan. Pakawalan niyo ako! Papatayin ko kayong lahat! Kayo ang dahilan kung bakit ako naghihirap! Bakit ako? Bakit ako ang sinasaktan niyo? Ako ang biktima dito! Ako! Pakawalan niyo ako! Mga hayop kayo! Gusto ko nang umuwi sa amin. Gusto ko nang umuwi. Kasi, anak, kapag magaling ka na, uuwi na tayo. Basta labanan mo to, ha? Pangako, babalik na tayo sa Maynila, anak ko. Pakawalan niyo na ako. Huwag niyo akong papatayin. Gusto ko pang mabuhay. Hinihintay ako ng mga magulang ko. Parang awa niyo na po, Doña Victorina. Doña Victorina? Anak, ako ang nanay mo. Sino bang sinasabi mong yan? Ang alam ko lang na may ganyang pangalan ay si Lola. Huwag mong sabihin na. Tama ka. Hindi na ang anak mo ang nasa katawan niya. Ha? Sino na? Yan ang aalamin natin. Ang nangyaring yun, sabi sa akin ni Mama, sinapian daw pala ako ng kaluluwang ligaw. Pagkatapos ko raw magwala, bigla akong nahimatay. Matapos pahiran ng langis ni Mang Lucio at dasalan. Wala akong alam nun. Basta ang huli kong natatandaan, may boses ako naririnig na para bang nagsasagawa ng ritual. Ilang minuto rin daw ang tumagal bago ko iwanan ng sumapi sa akin. Pinagpahinga lang ako ni Mang Lucio kasi pagod na pagod ako. Pawis na pawis. Gutom at uhaw pero walang tinatanggap ang tiyan ko. Gabing-gabi na nun na magsimulang magsagawa ng ritual si Mang Lucio. Para daw alamin kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Sinuob niya rin ako gamit ang platong lusa at usok ng kandilang puti. Pinausukan niya ang plato hanggang mangitim dahil sa usok ng kandila. Hanggang sa nagkaroon ng imahe. Isang may katandaang babaeng may hawak ng libro at krus na nakabaligtad ang imaheng nakita namin. Walang mukha yun. Bulto lang ng tao. Pero nagtataka ako kung bakit sabi ni Mama kilala raw niya kung sino ang lumitaw sa suob. Namukhaan raw niya ito. Kahit wala naman talagang mukha nang tingnan ko. Kinalkal ni Mama ang mga lumang gamit ng lola ko na nasa baol. Doon nakita namin ang isang maliit na bag. Naroon ang mga lumang litrato na pinagsama-sama na para bang itinago talaga. Nakita namin ang litrato ng babaeng lumabas sa imahe ng suob. Ganong-ganong posisyon nito sa litrato. Ang sabi ni Mama, lola raw niya to. Si Lola Victorina. Kinalkal pa niya ang baol. At tumambad na nga sa amin ang mga gamit na kakaiba. Sabi ni Mang Lucio, mga gamit daw yun ng isang mambabarang. Naguguluhan ako. Mambabarang si Lola? Kung mambabarang siya, sino ang binarang niya? At bakit nadadamay ang anak ko? Hindi natin malalaman ang sagot. Wala nang nakalagay sa baol na makapagsasabi pa ng mga nangyari noon. Ano ang kailangan natin gawin ngayon? Paano gagaling si Cassie? Ano ito? Tignan niyo po. May nakabalot ng tela. Saan mo nakuha yan? Tinuklap ko po yung ilalim ng baol. Kasi nakita kong may nakaalsa. Akala ko nasisira na yung ilalim pero nung iangat ko, may tabla pala at sa ilalim nun, nakatago ang telang itim na ito. Merong laman sa loob, parang makapal na libro.
patingin ako. Ito po. Isa itong journal. Nakasulat sa salitang Latin ng mga nilalaman. Nandito rin ang katagahan na kagaya ng nasa kanyang tato. Po, patingin nga po. Eto, Oo nga, ganyan-ganyan ang nakasulat sa binti ko. ito ang libro na naglalaman ng mga sikreto kung bakit balot ng hiwaga at negatibong enerhiya ang bahay. Sandali at babasahin ko. Marunong kang magbasa niyan? Oo naman po. Albularyo po si Tio. Alam niya ang mga lingwaheng ginagamit ng mga mambabarang o mangkukulam. Kasi kung hindi niya alam yun, hindi niya kaya magpagaling ng mga biktima nila. Sa bagay. Nakasaad sa journal na meron nga siyang binarang. Ang sabi dito, taniman ng sumpa ng manahimik, bigyan ng pasakit. Kung magpumilit na lumaban, buhay ang kapalit. Ano po ang ibig sabihin nun? Sandali. Pagdating dito sa mga sumunod na pahina, nag-iba na ang sulat kamay. Mukhang natapos ang pagsusulat ng isang tao sa 10 pahina at sa mga susunod, iba na ang sumulat. Narito ang sinasabi dito sa 11 pahina. May barang sa laman. Hindi ito basta-basta natatanggal. Kailangang harapin ang pinagmulan, gamutin ng galit, palitan ng pag-ibig at kapatawaran. Mukhang malalim po ah. Paano natin hahanapin ang pinagmulan ng lahat? Sa bodega. Doon ako laging dinadala. Sa tuwing pumipikit ako, nararamdaman kong hinahatak ako papunta doon. Dahil sa sinabi ko, nagpa siya si Mang Lucio na pumunta kami doon. Dinala nila ang mga gamit sa pagre-ritual. Pagbukas pa lang ng pinto ng bodega, sinalubong kami ng malamig na hangin. Nagtayuan ang balahibo ko sa katawan. Para akong niyakap ng malamig na nilalang. Winisikan ni Mang Lucio ang loob ng bodega ng holy water habang nag-uusal ng dasal. Napahawak agad ako sa aking leg kasi parang may sumasakal sa akin. Napapikit ako at muntik mabuwal. Pero naagapan akong saluhin ni Mama. Nang dumilat ako, wala na sila sa tabi ko. Ako na lang ang nasa bodega. Biglang may marahas na umatak sa akin. Dahilan para mapaupo ako sa gitna ng mga nakasinding itim na kandila. Naririnig ko ang yabag sa likuran ko. Naglalakad siya papunta sa aking harapan. Nang magkaharap kami, nanlaki ang mga mata ko dahil sa kaharap ko ay ang babaeng nakita namin sa larawan. Ang lola ni Mama. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Galit na galit siya habang pinagsasabihan ako. Dapat daw ay nanahimik na lang ako. Hindi na raw sana ako nagsumbong pa. Dahil daw sa ginawa ko, muntik nang mabahira ng reputasyon ng kanilang pamilya. Isa lang naman daw akong katulong na walang silbi. Sumagot ako't lumaban sa kanya pero sa isang salita lang niya, bigla akong nanghina. May kapangyarihan siya. Nagdasal siya gamit ang ibang lengguwahe at dun na ako pinahirapan ng husto. Anak, lumaban ka. Huwag mong hayaang matalo ka niya. Magpakatatag ka. Kayanin mo. Magdasal ka kasi. Hindi kita naturuan kung paano magdasal. Pero gamitin mo ang puso mo. Makikinig siya. Humingi ka ng tulong. Sabihin mo, iligtas ka niya, anak. Hindi ako makahinga. Nasusunog ang balat ko. Pinapaso niya ako ng kandila. Ano? Sinong gumagawa niya sa'yo? Sabihin mo, hindi ka naman pinapaso ni Lucio. Winiwisikan ka lang ng holy water. Tama na! Ayoko na! Masakit! Anak ko, tatagan mo pa. Nasa gitna ng kasalukuyan at nakaraan ng anak mo. Naririnig natin siya.
Dumadaing, pero ang spiritual niya nasa nakaraan. Nakikipaglaban siya sa mambabarang na nagpapahirap sa kanya. Ano? Balik mo siya! Parang awa mo na! Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Baka mapahamak siya. Ano ba ang dapat nating gawin? Siya lang ang makapagliligtas sa sarili niya. Gerald, Po, tiyo? kumuha ka ng palangganang may tubig. Kailangan ko siyang sunduin doon. Dahil kapag hindi siya nakabalik, baka pati siya ay mamatay. Opo, Kumuha ka na rin ng asin. sige po. Paano mo siya susunduin? Astral projection. Ihiwalay ko ang spirito ko sa katawan. Kailangan ko lakbayin ang nakaraan kung saan dinadala ng mambabarang ang iyong anak. Kailangan ko siyang sunduin doon dahil tiyak na papatayin siya. Kung ang lola ko ang mambabarang, bakit niya papatayin si Cassie? Hindi pa naman sila nagkikita dahil magkaiba ang panahon nila. Ito na rin ang paraan para malaman ko ang katotohanan. Narito na po yung palangganang may tubig at saka asin. Makinig ka, Gerald. Huwag na huwag mong hahayaang mamatay ang kandilang sinindihan natin kahit na ano ang mangyari. Kapag may maramdaman kang mabigat na enerhiya, wisikan mo agad ng holy water kasabay ng dasal na tinuro ko sa iyo. Po? Ako po? Wala po akong alam sa ganyan, tiyo. Alam mo na ang lahat. Hindi mo lang nagagawa pa. Ito na ang panahon para gawin mo ito. Hindi ba't gusto mo maging kagaya ko? Naku, on the spot training naman to. Pero wala naman po ako magagawa. Gagawin ko po ang lahat, tiyo, para matapos na ito. Mabuti. Isa pa. Sa oras na mapansin mong hindi na maayos ang aking lagay, ibuhos mo sa akin ng tubig. Yan ang magpapabalik sa akin sa panahong ito. Opo, Isaboy mo na ang asin palibot sa aming dalawa. sige po. Habang nakikipagtalo ko sa babae, bigla akong napatingin sa pintuan ng bodega. Nakita ko si Mang Lucio. Tinatawag niya ako. Napangiti ako dahil pakiramdam ko ligtas na ako. Tumayo ako para lapitan siya pero sinabunutan ako ng babae. At marahas na ibinalik sa pwesto. Kahit nanghihina, pilit ko siyang labanan. Nagtataka lang ako dahil hindi ako tinutulungan ni Mang Lucio. Parang hindi siya makalapit. Nakatayo lang siya sa pintuan at tinatawag ako. Kaya pinilit kong talunin ng babae. Itinulak ko siya at kita ko pang sumalya siya sa mga kandilang may sinde. Pagkatapos dali-dali akong tumakbo palapit kay Mang Lucio. Nang hawakan ko ang kamay niya, bigla na lang may malakas na hangin na tumulak sa amin. Pagdilat ko, nasa bodega uli ako. Pero sila mama na ang kasama ko. Hawak pa ni Mang Lucio ang kamay ko habang humahagod siya ng hangin. Tangan naman ni Gerald ang palanggana habang nakatingin kay Mang Lucio na basang-basa ng tubig. Anak, kumusta ka na? Maayos na bang lagay mo? Mabuti at nakabalik ka. Salamat talaga kay Lucio at nasundo ka niya. Ma, wala na akong alam sa nangyayari. Bakit parang kung saan-saan ako napupunta? Nakita ko yung babaeng nasa picture. Galit na galit siya. Papatayin niya ako, Ma. Umalis na tayo dito. Natatakot ako. Oo, anak. Masiguro ko lang naligtas ka na. Aalis na tayo dito. Hindi ba pwedeng ngayon na tayo umalis? Pakiramdam ko, bawat oras, nababawasan ang buhay ko. Binabarang niya ako, Ma. Ang mga paa ko, hindi ko na maigalaw. Ha? Namamaga na rin ang kabilang binti mo. At nagsisimula na rin magkaroon ng mga sugat kagaya sa kabila. Ano tong nakasulat sa binti mo? Ano yan? Patingin. Diyos ko po.
Bakit? Ano po yan? Ibang sumpa na ito. Nakipagkasundo na siya sa Diablo para ibigay ang buhay mo. Ma! Anong gagawin natin, Lucio? Hindi pwedeng mamatay ang anak ko. Bakit siya binabarang ng lola ko? Bakit? Nang lakbayin ko ang nakaraan, marami akong dinaan ang pangyayari bago ko mahagilap ang anak mo. Ang asawa ni Doña Victorina may ginahasang katulong noon. Nagsumbong ang dalaga sa kapitan, pero dahil matalik na kaibigan ng pamilya ang kapitan, sinabi nito sa pamilya ni Doña Victorina ang nangyari. Mambabarang siya. Dahil sa galit niya sa ginawang kahihiyan ng dalaga, pinarusahan niya ito, isinumpa. Pinahirapan sa pamamagitan ng barang. Pero, bakit nadadamay ang anak ko sa nangyayari noon? Ang sumpang ginawa niya, konektado sa lahi ng dalaga. Buong angkan hanggang sa kaapu-apuhan ay tatamaan ng sumpa. Ganon katindi ang galit ng ginang sa dalaga. Kasi hindi lang siya sa kapitan nakapagsumbong, pati sa pamilya at angkan niya. Kumalat na nangyari at pinagchismisan sila noon. Ang ginawa ni Doña Victorina, lahat sila pinatay sa barang. Ma! Bakit ako? May kinalaman ba ako sa angkan ng babaeng kinahasan ng lolo mo noon? Hindi ko alam. Pero, teka, baka may makapagtuturo sa atin mula sa mga gamit ng lola mo. Titignan ko uli isa-isa mga larawang nasa baul. Nasaan ang journal? Baka may nakasulat din doon. Kinalkal namin lahat ng mga gamit ni Lola, pati ang mga nasa kwarto. Wala kaming nakitang konektado. Pero naisip ni Mama na tingnan ang mga gamit niya. May isa kasing photo album na tinago niya. Mga picture nila ni Papa. Namatay si Papa nung 5 taong gulang pa lang ako. Nagkasakit siya ng matindi nun, sabi ni Mama. Hindi nagawang lunasan ng mga doktor ang sakit niya. Malubha na kasi ang sakit niya sa baga bago dinala sa doktor. Inilihim daw yun ni Papa. Nakiusyoso ko sa mga gamit na itinago ni Mama. Yun din ang unang pagkakataon na makakita ko ng mga larawan ni Papa. Hanggang sa... Ma, Ano yon? tingnan niyo po to. Sino ang babaeng to? Yan ba? Ang sabi ng papa mo, kapatid daw yan ng lolo niya, pero namatay sa sakit. Siya po! Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang babaeng pinahihirapan ni Doña Victorina. Ano? Siya ang babaeng nakikita kong pinubugbog sa bodega at ginahasa ng asawa niya. Mahaba lang ang buhok dito sa picture pero kamukhang kamukha niya, Ma. Diyos ko! May dugo nga ako ng babaeng yun. Kaya pala ako nadadamay. At saka, kaidaran ko siya. Kaya rin siguro, nabubuhay uli ang kwento sa bahay na to. Dahil konektado ang lahat. At dito rin naganap ang mga pangyayari. Ibig sabihin, mamamatay rin ba ako, Ma? Hindi ako papayag. Sabi naman ni Lucio, mapipigilan kapag nalaman na kung saan nagsimula ang lahat. Magagawa niyang putulin ang sumpang ito. Hindi ako papayag na madamay ka dito. Pero Ma... Anak, makinig ka. Ano man ang sumpang inilagay ni Lola, mababali yon ang pananampalataya. Basta magtiwala ka lang sa kanya. Naiintindihan mo ba? Ma... Natatakot po ako. Hindi. Kaya natin ito, anak. Hindi kita pababayaan. Nandito lang ako. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Hapon ng Huwebes. Naggagayak na ng mga gagamiting pangritual sina Mang Lucio at Gerald. Nagahalo ang nararamdaman kong kaba at takot. Nakaupo lang ako sa sofa dahil hindi ko na nga maigalaw ang aking mga paa.
Pinapanood ko lang sila sa ginagawa. Ginagaya ni Mang Lucio ang nakita niyang paraan ng pagre-ritual na nakasulat sa journal ng lola ni Mama. Habang pinapanood ko sila, nararamdaman ko na ang pagkahilo. Hindi ko alam kung dahil lang ba nahihilo ako o talagang nangyayaring nagpapatay sindi ang ilaw sa kisame sa sala kung saan kami naroon. Naramdaman ko rin ang malamig na hangin. Nakakarinig ako ng mga kaluskos na hindi ko malaman kung saan nanggagaling. Dahil palipat-lipat ang tunog sa bawat parte ng bahay. Alam kong naririnig na rin ni Mang Lucio yun. Dahil napapahinto siya sa ginagawa at hinahagilap ng tingin kung nasa ng ingay. Gusto kong sumigaw sa takot pero lalo akong hindi makagalaw. Ang mga kandilang itinulos nila ng pabilog sa gitna ng sala ay namamatay ang apoy matapos sindihan. Maya-maya biglang namatay ang mga ilaw pati ang apoy sa mga kandila. Dali-dali kong dinukot sa bulsa ang aking cellphone at pinailaw ang flashlight. Natutukan ko ng liwanag ang isang nilalang na nasa kisame. Kasing itim siya ng gabi. May mapulang mata. Matutulis ang kuko. Buhagag ang mahabang buhok. Malapad ang ngiti na halos umabot sa magkabilang tenga. Kasabay ng pagsigaw ko dahil sa takot ay ang mabilis niyang pagdamba sa akin. Ma! Tulong! Bakit? Ano nangyayari? Nasa ibabaw ko siya! Alisin niyo siya! Tulungan niyo ako! Bumubulong siya nang hindi ko maintindihan. Mukhang inoorasyonan niya ako! Sus ko! Tulungan niyo ang anak ko! Pakiusap! Layuan mo siya! Matakot ka sa dakilang lumikha! Matagal ka nang hindi umiiral sa mundo! Hindi ka na dapat naririto! Lubayan mo ang batang yan! Lumayas ka! Pinagwiwisikan ng holy water ni Mang Lucio ang multo. At kasabay ng malakas nitong sigaw ay ang paglaho. Muling bumalik ang liwanag ng ilaw. Ipinagpatuloy naman nila ang ginagawang pagsasaayos ng gamit sa pagre-ritual. Sinindihan ni Mama ang mga kandila. Lalong tumindi ang kirot ng mga sugat ko. Parang naninikip na ang benda. Parang sasabog. Kaya pinilit kong tanggalin. Halos panawan ako ng ulirat nang makitang sobrang laki ng sugat. At tuloy-tuloy na naglalabasan ng mga uod. Hindi na ako makapagsalita. Puro hikbi na lang ang nagagawa ko. Lalo akong nanghihina sa takot. Kasi! Hindi mo na kasi dapat pinakialaman yung sugat mo. Tignan mo, nalalambot ka tuloy. Baka mamaya yan ay yung pang ikamatay mong bata ka. Bebendahan ko ulit ha, para hindi mo makita. Wag po. Anong wag? Lalong sumasakit kapag may benda, Ma. Oh, sige, tatakpan ko na lang ng tela. Huwag mo na lang titigan, ha? Ilagay na natin siya dito sa gitna ng bilog ng mga kandila. Gagaling na po ba ako pagkatapos nito? Kailangang maging matatag ka. Hindi ka namang kilala ng lola niyo dahil hindi na kayo nagkita noong buhay pa siya. Hindi matahimik ang kaluluwa niya dahil sa sumpang iniwan niya. Ang sinusundan niya lang ay ang sumpa at ang dugo ng mga taong isinumpa niya. Ano po ang gagawin ko para matapos na to? Kailangan mo magpakatatag. Harapin mo siya ng buong tapang at ipakilala mo sa kanya ang iyong sarili. Sabihin mo mula ka rin sa kanyang lahi. Ang dugong nananalaytay sa inyong ugat ay iisa. Baka makinig siya at kusang putulin ang sumpa dahil kung hindi. Kung hindi, ano po? Meron na namang ganyan. Kung hindi! Albularyo ka, hindi ba? Magpagaling ang trabaho mo! Hindi manakot! Kapag hindi natin naputol ngayon ang sumpa na ginawa ng lola nyo,
Dito palang mag-uumpisa ang sumpa ng inyong angkan hanggang sa mga susunod pang salinlahi. Dahil nag-krus na ang inyong mga dugo. Buhisit na buhay to. Dapat talaga'y maipatupad na ang background checking bago mag-asawa eh. Saka, Aling Carmina, hindi po porke mga albularyo kami kaya naming gamutin ang lahat. Tao lang po kami. May hangganan din ang kakayahan. Ang doktor nga po hindi rin kayang isalba ang tao na hanggang doon na lang ang buhay. Para mo na bang sinabi na walang kwenta ang gagawin natin ito? Nasa huli, hindi pa rin gagaling ang anak ko. Hindi naman po sa ganon. Sa ganito pong sitwasyon, ang pinakamakapangyarihan po sa lahat ay ang dakilang lumikha sa atin. Kailangan po natin magbalik loob sa kanya, humingi ng tawad, at humingi ng tulong para iligtas niya tayo. Siya lang po ang makakatulong sa atin ngayon. Kami po, mga kasangkapan lang po niya. Huwag na kayong magtalo. Kailangan natin magkaisa. Multo ng isang mambabarang ang kalaban natin dito. Kahit multo na lang niya ang narito, malakas pa rin ang kapit ng sumpa. At mas malakas ito nung mamatay siya. Paano po ang gagawin natin? Ang gagawin natin, palilitawin siya. Nakita niyo ang asin na nakaguhit na bilog sa sahig sa bandaron? Kailangan siyang maikulong doon. Kapag nasa loob na siya, hindi siya makakaalis. Pwede na siyang kausapin hanggang sa siya na ang kusang magtanggal ng sumpa. Paano? Kung hindi siya makinig? Meron naman ho kaming plan B. Kaso hindi po pwedeng sabihin yun. Kasi ang multo po nakakarinig din yan. Nag-iisip, kapag nalaman nila ang plano natin, pwede silang gumawa ng paraan para matalo tayo. Kaya ihanda na lang po natin ang ating sarili. Kasi sa oras na lumitaw siya sa ating paningin, yung kanina na itsura niya, mas nakakatakot pa siya doon. Tumigil ka na, Gerald. Hindi nakakatulong ang sinasabi mo. Lalo mo silang tinatakot. Simulan na natin ang pagre-ritual. Opo. Binuklat uli ni Mang Lucio ang journal. Binasa ang ilang nakasulat doon. Ang sabi niya, yun daw ang mga orasyon na sinambit noon habang isinasagawa ang pagbibigay ng sumpa. Pero ngayon sasambitin daw niya ng pabaliktad. 3 ulit niyang ginawa ang pagbasa. Habang si Gerald naman ay nagwiwisik ng holy water sa buong bahay. Pagtataboy daw sa multo para mapilitang lumitaw. Maya-maya napasigaw kami ni Mama dahil biglang tumalsik si Gerald at dumausdos sa sahig. Tiningnan ko ang pinanggalingan niya. Sa dingding unti-unting may bulto ng tao ang lumitaw. Kulay itim na para bang anino. Lalong nilakasan ni Mang Lucio ang pagbigkas ng orasyon. Hanggang sa nagalit na ang multo. Sino ka lapastangan para gawin ito? Sinusubukan mo putulin ang sumpang ibinigay ko sa babaeng yan? Hindi siya ang babaeng isinumpa mo. Matagal na siyang patay. Namatay rin siya dahil sa sumpa. Pinahirapan mo siya hanggang kamatayan. Sinungaling! Nararamdaman ko sa kanya ang dugong nananalaytay sa kanyang ugat. Paano mo nasabing hindi siya yan? Oh, nananalaytay sa kanya ang dugo ng babaeng pinatay mo. Dahil apo siya nun. Kagaya mo, apo mo rin siya mula sa iyong dugo. Huwag mong binibilog ang ulo ko, lalaki! Lapastangan ka! Hindi mo mapuputol ang sumpang ibinigay ko sa kanya. Isa siyang malanding babae. Makate! Inakit niya ang asawa ko. Pagkatapos ay pinagkalat na siya ay ginahasa. Ang kapal na mukha niyang gawin yon. Sa amin, na mula sa prominenteng pamilya, dinungisan niya ang aming reputasyon. Dapat siyang mabatay. Ginahasa naman talaga siya eh. Kitang-kita ko kung paano siya sa pilitang hinubaran. Nagmakaawa siya, pero hindi siya pinakinggan. Siya ang biktima, pero siya ang pinarusahan niyo. Lumalabang ka pa rin talagang babae ka. Gusto ko nang itago ang sarili ko sa kinauupuan ko. Nang makita ko ang matinding galit sa kanyang mga mata.
nang ipakita na niya ang kanyang sarili. Tama si Gerald, mas nakakatakot na siya. Hindi siya kagaya ng nasa larawan na maganda, disente at kahanga-hangang babae. Isa na siyang halimaw, kulubot ang balat, may matulis na mga kuko, mapula ang mata at may presensyang mabigat na puno ng galit at selos. Hindi ako papayag na manatili ka sa mundong to. Papatayin kita hanggang sa kahuli-hulihan mong salinlahi. Hindi nga ako siya! Tigilan mo na ako! Tulong! Sinasakal niya ako! Layuan mo siya! Matakot ka sa dakilang lumika! Tignan mo ang kanyang liwanag! Hindi mo ko madadala sa ganyan lalaki. Mas malakas na ako ngayon kesa dati. Hanggat nandito ang babaeng to, hindi ako matatahimik. Papatayin ko siya! Wag! Parang awa mo na, Lola. Wag ang anak ko. Pakiusap. Wag siya. Ano? Anak? Sino ka? Ako po ito. Natatandaan mo pa ba? Si Carmina, ang anak ni Romualdo at Veronica. Si Cassie, anak ko siya. Parang awa mo na. Putulin mo na ang sumpa. Patay na ang babaeng isinumpa mo. Pero dahil nadamay ang mga kaapu-apuhan niya, kaya pati ang sarili mong apo, mamamatay rin. Isang malaking kalokohan! Maniwala ka. Damhin mo ang dugong nananalaytay sa kanya. Dugo mo rin ito. Mas nararamdaman mo lang ang dugo ng babaeng isinumpa mo dahil nakatuon ka sa galit mo sa kanya. Pero damhin mo, Lola. Dugo mo rin ang nananalaytay sa kanya. Hindi! Hindi niyo ako maluloko! Pinaniniwala niyo ako para lang iligtas ang buhay niya? Kung ganon, idadamay ko na rin kayong lahat na narito! Nagtangka siyang magsambit uli ng orasyon para muling magsagawa ng bagong sumpa. Pero inunahan siya ni Mang Lucio. Kitang-kita ko ang paghawak niya sa kanyang ulo na para bang nasasaktan. Sumisigaw siya. Galit at pilit na lumalaban. Pero hindi niya magawang sambitin ang kanyang orasyon dahil sa pagkalito. Malakas kasing sinasambit yun ni Mang Lucio ng pabaliktad. Hanggang nakita kong napaluhod na siya dahil sa panghihina. Ang galit niya ay unti-unting naging mahikbe. Hanggang sa humagulgol. Lapastangan siyang babae. Kinuha niya loob naming lahat. Pabait, pasunurin, pero meron palang masamang balak. Kinuha namin siyang kasambahay at tinulungan makapag-aral. Pero mas nanaig ang kanyang kapangahasan at pagkatuso. Inakit niya ang asawa ko dahil sa pag-aakala kapag nagkaroon sila ng relasyon at nagkaanak, makakakuha siya ng mas malaking pabor. Ginawa nilang tagpuan ng imbakan ng mga pagkain. Doon sila gumawa ng milagro sa tuwing wala ako. Pero ang kataksilan nila hindi maitatago kailanman. Huling-huli ko siya sa pambubuyo at pang-aakit sa asawa ko. Oo, pinagsamantalahan siya dahil kasalanan niya rin naman yun. Pero ang sakit na idinulot niya sa akin nandito pa rin, sa puso ko. At dinagdagan pa niya dahil sa pagkakalat na dapat ay isa na lang lihim ng pamilya. Napakasama niya! Lola, ilang dekada na po ang lumipas. Wala na kayong lahat. Natapos na ang buhay ninyo dito sa lupa. Alam kong pagod ka na. Ang tagal niyo na rin kinimkim ang lahat. Kapag hindi niyo magawang magpatawad, hindi kayo makakatawid ng payapa. Patuloy kayong makukulong dito. Maghihirap ang mga taong may dugo ng bawat naging sangkot sa lahat. Higit sa lahat,
Kami na mga mula rin sa lahi ninyo, nadadamay na. Paano naman po kami? Ang anak ko, si Cassie, dugo nyo rin siya. Tingnan mo ang kalagayan niya ngayon. Maaatay mo bang mawala ng saysay ang buhay niya? Bata pa siya. Hindi pa nagsisimula ang buhay niya. Putulin mo na po ang sumpa, Lola. Nakikiusap po ako. Apo? Siya? Mula sa dugo ko? Bakit nagkaganon? Wala kaming alam sa nakaraan nyo. Nagtagpo ang landas namin ng asawa ko nang hindi namin alam na konektado siya sa babaeng isinumpa ninyo. Kaya heto, ang anak kong nagdurusa ngayon. Para mo na pong awa, alisin niyo na po ang sumpa. Nakita ko ang kalituhan kay Lola. Umiyak siya ng umiyak habang sinusuri ang lahat kung tama ba ang naririnig niya. Maya-maya ang pag-iyak niya dahil sa galit ay napalitan ng iyak na mula sa pagsisisi. Nalugmok siya sa kinauupuan. Hanggang sa nakita kong unti-unting naglalabas ang katawan niya ng iba't ibang hayop at insektong ginagamit sa pambabarang. Nagtatakbuhan ng mga daga palabas ng bahay. Lumilipad ang mga langaw at putakte. Gumagapang sa sahig ang mga uod na iba't ibang laki. Ilang minuto rin yun nangyari. Hanggang sa ang multo ni Lola ay unti-unting naglaho. Nang wala na siya, nawala na rin ang mga daga at insekto. Naiwan kaming tulala. Hindi makapaniwala sa mga nakita. Nabasag ang katahimikan na magsalita si Mang Lucio. Wala na siya. Tinapos na rin niya ang sumpa. Hindi ko na nararamdaman ang bigat na enerhiyang bumabalot sa buong bahay. Anak, kumusta na pakiramdam mo? Gumaan na, Ma. Pero ang paa ko masakit pa rin ang sugat at hindi ko pa rin maigalaw. Hindi yan basta-basta mawawala. Sugat pa rin yan na kailangang gamutin hanggang sa maghilom. Magkakapeklat ako nito. Ang laki pa naman ng mga sugat ko. Hindi na ba siya babalik? Buti talaga naniwala siya. Hindi man siya maniwala, sa palagay ko, napagod na rin siyang manatili dito sa mundo. Kaya nagpasya na rin siyang tapusin ng lahat. Ramdam ko sa kanya ang pagod. Pero nang maisiwalat niya lahat, napakawalan niya ang galit at bigat ng damdamin niya. Sa tingin ko, isa rin yun sa kanyang hinihintay. Ayaw niyang tumawid kung ang puso niya puno ng negatibong enerhiya. Kailangan niya lang maiparating sa iba ang kwentong siya lang ang nakakaalam. Dahil ang kumalat noon ay ang kwento ng dati nilang kasambahay. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat. Malinaw na. Bakit? Naguguluhan ka ba dati? Chismoso ka lang yata eh. Kailangan kong gamutin ang sugat mo para maghilom na yan. Tapos, ito mga gamit ng lola nyo, kailangan ng sunugin para wala nang maiwang bakas ng kahapon. Wala nang negatibong enerhiya ang mahatak para hindi na mabalutan ang bahay na ito. Ginawa namin ang lahat ng sinabi ni Mang Lucio. Sa likod bahay, dun namin sinunog ang mga gamit mula sa silid ng lola ko. Wala kaming iniwan kahit isa. Lalo na ang baol ng mga gamit ni Lola Victorina. Habang pinagmamasdan ko ang apoy sa mga nagliliyab na gamit, nakaramdam ako ng presensya mula sa bodega. Lumingon ako at nakita ko ang kaluluwa ng babaeng dating kasambahay ni na Lola Victorina. Nakatanaw siya sa mga gamit na sinusunog. Nang makita niya ako, napayuko siya. Ramdam ko ang pagkapahiya niya. Doon ko nalaman na tama nga ang mga kwento ni Lola Victorina. Siya ang nagsasabi ng totoo. Dahil naramdaman ko sa babaeng yun ang pagsisisi at kahihiyan.
dahil sa kasinungalingang ipinagkalat niya nun sa lugar na yun. Sinunog na rin namin ang mga gamit sa bodega. Pakiramdam ko kasi may natira pa doon na pinamahayan ng mga lihim. Kahit sinabi ni Mama na ang mga gamit doon ay hindi nakabilang sa mga naiwang gamit ng lola namin, pinasunog ko pa rin. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyong magtiyuhin, ha? Kung hindi dahil sa inyo, patay na ang anak ko ngayon. Ma, paulit-ulit talagang sabihin yan. Baka gusto mo na talaga akong mamatay. Kapag naririnig ko yan, para akong hinahatak sa hukay eh. Ikaw na lang ang gumagawa ng takot mo. Kung kailan tapos na ang lahat, saka ka naman natatakot ng ganyan. Mula ngayon, huwag ka na magkakape ha. Pakialam mo ba? Baka pati pagkakape ko, ipagbabawal mo rin. Pwede sige, magkape ka na magkape hanggang mangitim ka. Huwag mo na lang sasamahan ng gatas yung kape mo ha. Masama yun. At bakit naman? Kasi ang gatas, pampalakas. Ang kape, pampanerbiyos. Kaya bawal magsama. Bahala ka, ikaw rin. Baka ang iinumin mong kape, lumabas pa dyan sa sugat mo. Sira ulo. Gerald, halika na. Malis na tayo. Bitbitin mo na yung mga gamit. Opo, tiyo. O sige, mauna na kami sa inyong dalawa, ha? Mag-ingat kayo. Tatawagan ko na lang si Sir Fred para itanong kung itutuloy pa ba ang paglilinis ko sa bahay na ito. Nandyan na naman kayo, di ba? Pwede ka pa naman maglinis dito kapag wala kang ginagawa. Hindi rin naman namin kayang linisin ang ibang parte ng bahay kagaya na lang ng bubong. Pag-iisipan ko. Siya nga ho pala, hindi ba albularyo kayo? Bakit po pala kayo nagtatrabaho dito bilang caretaker? Wala ba kayong kinikita sa panggagamot at pagtataboy ng multo? At saka sa pakikipaglaban sa mga mambabarang kagaya ni Lola? Hindi naman ako naniningil sa mga ganong bagay. Kawang-gawa ang tawag doon. Kapag tinawag ka sa ganong serbisyo, ang tawag doon, calling. Ha? Sige po. Tinawag na, calling pa. Salamat po uli sa tulong nyo. Ay sige, alis na kami. Tara na, Gerald. Opo. Kunin mo. Ano to? Dahon ng bayabas. Alam ko. Anong gagawin ko kako dito? Panglanggas ng sugat mo. Bagong tuli ka, di ba? Sira ulo ka talaga. Aray ko, ang binti ko. Sumakit tuloy. Huwag ka nang babalik dito ha. Buiset! Tama na yan. Halika na sa loob ng bahay. Ama, kanina nakita kong may inabot ka kay Mang Lucio. Ano yun ha? Nakasobre pa. Love letter ba yun? Love letter ka dyan. Pera ang laman nun. Pera? Akala ko ba hindi siya nagpapabayad? Ilang araw natin siyang inabala kasi. Saka, kailangang may maiabot ka sa mga ganyan na kahit magkano lang. Kasi kung wala raw, nagkakasakit sila. Tama. Baka nga sumakit ang tiyan nila. Kasi gutom sila. Wala silang pera eh. Umiiling akong sumunod kay Mama papasok ng bahay. Napahinto ako saglit at pinagmasdan ng kabuuan nito. Noon ko lang napansin na maganda pala ang bahay ng lola ko. Maaliwalas. At puno ng mga kwentong mula noon ay iningatan ko na sa aking puso. Ang bawat ipinamama ng ari-arian, may mga kwentong hindi na ipamana. Pero matutuklasan mo ng kusa. At ang kwento ng bahay namin, alam ko, ito ang pinakakakaiba sa lahat. Marami pong salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Muli po ako si Cassie. More power po sa inyong channel, Miss Gwen. Wakas.